Maligayang pagdating sa aming channel. Nagsisimula ang pelikula sa pagsasanay ni Anna ng musika sa kanyang silid. Sa sandaling iyon, ang kanyang stepfather ay pumasok sa silid at nagsimulang ipilit ang sarili kay Anna. Sinubukan niyang pigilan siya at itinulak siya palayo, ngunit pagkatapos ay nahulog ang kanyang ama sa isang matulis na bagay na pumutol sa kanyang liig at namatay siya dahil sa pagkawala ng dugo. Si Anna ay inaresto dahil sa pagpatay sa kanyang ama at dinala sa korte kung saan ipinaliwanag niya sa hukom na sinubukan siya ng kanyang stepfather at itinulak niya lamang ito palayo sa pagtatanggol sa sarili. Ngunit ang sariling ina ni Anna ay nagsalita laban sa kanya at sinabi sa hukom na ang kanyang asawa ay isang mabuting tao. Sa makatuwid, ipinadala ng hukom si Anna sa isang pasilidad ng bilangguan ng kabataan. Ipinakilala ni Frank, ang warden ng bilangguan, ang kanyang sarili sa mga bagong dating at pagkatapos ng maikling briefing, dinala si Anna sa kanyang selda ng bilangguan kung saan nakilala niya si Jenny. Hindi gaanong mahilig magsalita si Jenny, ngunit nakakaramdam siya ng pagkahumaling kay Anna at natutuwa sa kanyang sarili sa pamamagitan ng panonood kay Anna at pagpapantasya sa kanya kapag siya ay natutulog. Kinabukasan, lahat ng mga bilanggo ay dinadala sa labas upang makalanghap ng sariwang hangin. Nakilala ng kanilang Anna si Cody, na nagbabala sa kanya tungkol sa lahat ng mga problema na maaari niyang harapin kung mananatili siyang mag-isa. Inalok niya si Anna na sumali sa kanyang grupo, ngunit nais ni Anna na mapag-isa at tumanggi sa kanyang panukala. Muli namang nilapitan ni Cody si Anna upang kumbinsihin siyang sumali sa kanilang grupo kapalit ng pagkakaibigan at proteksyon. Ngunit sa pagkakataong ito ay dinadala niya ang kanyang buong barkada upang takutin si Anna. Ngunit gayunpaman, tumanggi si Anna na sumama sa kanila at lumayo. Nakaramdam ng insulto, dinala ni Cody at ng kanyang barkada si Anna sa isang silid at sinimulan siyang bugbugin. Dahil nasugatan si Anna, dinala siya sa doktor para magamot. Inirerekomenda siya ng doktor na makipagkita kay Frank na makakatulong sa kanyang mag-isa. Inosenteng pinuntahan ni Anna si Frank. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang nais na maiwang mag-isa, ngunit may gusto si Frank na kapalit para sa kanyang kaligtasan. Si Anna ay hindi rin interesado sa kanyang alok at bumalik sa kanyang selda. Naiinis siya sa katotohanang lahat ng nasa kulungan ay gustong makatulog sa kanya. Sinubukan ni Jenny na aliwin siya at pinuri si Anna tungkol sa kanyang kagandahan. Hindi mapigilan ni Anna ang pag-usad ni Jenny at naging matalik sa kanya. Kinabukasan, habang naglalakad sina Anna at Jenny, pinigilan ni Kila si Anna at binubuli siya. Nagsawa na si Anna dito at nagpa siyang sumali sa gang ni Cody. Gayunpaman, gusto ni Cody na patunayan ni Anna ang kanyang sarili kung siya ay mabuti para sa gang o hindi, kaya hiniling niya kay Anna na talunin si Kila. Pumayag si Anna at dumiretso siya kay Kila at sinimulan siyang bugbugin at nare-record ni Cody ang buong laban gamit ang kanyang hidden camera. Bilang parusa, pinadala ni Frank si Anna na mag-isa na hubot-hubad sa loob ng 47 oras. Binantaan ni Frank si Anna na kung hindi niya matugunan ang kanyang mga pangangailangan, ipapadala niya siya sa nag-iisa sa loob ng 1 buwan. Sumuko si Anna at nakipagkasundo sa kanya. Dahil natapos na ni Anna ang gawain ni Cody, naging miyembro siya ng gang ni Cody. Bilang isang welcoming party, binibigyan ni Cody si Anna ng ilang gamot. Kahit na hindi niya kayang labanan ang kagandahan ni Anna at nakipagpisikal sa kanya. Kinabukasan, bumisita ang ina ni Anna kay Anna. Sinisisi pa rin niya si Anna sa pagkamatay ng stepfather ni Anna at ayaw niyang tanggapin na ginahasa niya si Anna. Habang nakikipag-hangout si Anna, kasama ang bago niyang gang, inaatake siya ni Kilya. Ngunit sa pagkakataong ito ay may backup si Anna at todo-todo siya laban kay Kilya. Tinawag ni Frank si Anna at binablackmail siya gamit ang footage ng laban na maaaring makaapekto sa kanyang sentensya ng pagkakulong, maliban kung gagawin niya ang eksaktong hinihiling nito. Matapos bigyan si Anna ng ilang mga gamot, si Frank ay nakipagpisikal sa kanya. Si Anna ay bigo sa lahat at galit na sinampal si Jenny. Sa panahon ng check-up, napansin ng isa sa mga gwardiya ang hiwa sa labi ni Jenny, kaya dinala niya si Anna kay Frank. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na siya nagiging pisikal gaya ng sinasabi ni Anna na ginahasa niya siya. Nagalit si Frank at binantaan si Anna na ipadala siya sa isang bilangguan para sa mga matatanda kung saan makakaranas siya ng brutal na panggagahasa araw-araw. Nagmamadali si Anna sa selda ni Cody at humingi ng mas maraming droga. Ipinahayag ni Cody ang kanyang pagmamahal kay Anna, ngunit si Anna ay sawa na sa lahat at nagpa siyang umalis sa gang ni Cody.
Habang naglalakad sa labas, nakita ni Anna ang ilang mga batang babae na umiinom ng droga. Sinamahan sila ni Anna at nag-inject ng ilang gamot sa kanyang dugo. Nakita ito ni Cody at nakaramdam siya ng sama ng loob kay Anna, kaya hinarap niya si Anna at hiniling na huminto. Ngunit nais ni Anna na maiwang mag-isa muli, kaya pinalaya siya ni Cody sa kanyang grupo. Ngayong nag-iisa na si Anna, binugbog ni Kilya, kasama ng kanyang barkada si Anna. Si Anna ngayon ay naging isang adik sa droga, habang siya ay nagtuturok sa kanyang sarili ng mas maraming droga araw-araw. Siya ay umaatake ng Kilya ng mag-isa, kaya ipinadala siya muli ni Frank sa nag-iisa. Si Anna ay lulong na ngayon sa droga at gustong makakuha ng higit pa. Ngunit si Cody na nagmamalasakit pa rin kay Anna at pilit siyang pinipigilan. Nagbanta si Anna na papatayin ang sarili at ang gusto lang niya ay maiwang mag-isa, ngunit pinigilan siya ng gwardiya at dinala siya pabalik sa nag-iisa. Ngayong wala ang droga, parang nasisiraan na ng bait si Anna. Gumagamit siya ng sirang piraso ng tray upang putulin ang kanyang mga pulso, ngunit iniligtas siya ng bantay sa oras at ipinadala para sa paggamot. Doon ay mas marami siyang nakikitang mga pasyenteng tulad niya na nawalan ng malay dahil sa droga. Nawalan pa ng buhay ang isa sa mga pasyente. Napagtanto ni Anna ang pagkakamali na kanyang ginagawa at hiniling na makita ang kanyang ina. Sa wakas ay nagsisisi ang ina ni Anna sa pagpapakulong sa kanyang anak sa kabila ng pag-alam ng buong katotohanan, kaya ipinangako niyang palayain siya sa lalong madaling panahon. Nang ganap nang gumaling si Anna, pumunta siya upang makipagkita kay Frank. Inaalay ni Anna ang sarili kay Frank na may kondisyon na ilayo ang lahat sa kanya. Gusto ni Frank na sumali si Anna sa isang talent show. Ibinigay pa niya kay Anna ang kanyang selo at pinapractice siya. Nang malaman ito ni Cody, pinutol niya ang mukha ni Anna at hiniling sa kanyang barkada na bugbugin siya. Tapos na si Anna kay Frank at nagpa siya na sabihin ang lahat sa doktor. Ngunit sa kasamaang palad ay pinapanood ni Frank ang lahat mula sa isa sa mga kamera at pinapatay siya ng isa sa mga bilanggo. Sa talent show, pinahanga ni Anna ang lahat sa kanyang husay sa selo. Nang matapos ang palabas, sinabi ni Frank kay Anna na nag-schedule siya ng pagdinig sa korte para sa kanya at kapalit ng pakikipagkapwa ni Frank kay Anna. Nang sabihin ni Anna kay Johnny ang tungkol sa alok, binalaan niya si Anna na huwag masyadong matuwa, kaya nagpa siya si Anna na ilantad si Frank. Hiniling niya kay Cody ang kanyang kamera para mai-record niya ang pag-abuso sa kanya ni Frank. Pumunta si Anna para makipagkita kay Frank, na gustong makasama siya sa huling pagkakataon. Matagumpay na naitala ni Anna ang kilos at sa panahon ng pagdinig ng parol. Hinahangaan ni Anna ang lahat sa kanyang mga sagot, ngunit ipinagkanulo siya ni Frank at hiniling sa mga miyembro na tanggihan ang kanyang parol. Gayunpaman, may backup na plano si Anna at ipinapakita sa lahat ang video na alam ni Frank na ginulo niya at sinusubukang gawin. Ang video, ngunit huli na para sa kanya at hinuli ng pulis. Matapos masaksihan ang aksyon, nagpa siya ang parole board na bigyan ng parol si Anna. Malaya na si Anna at nagpaalam na siya kina Jenny at Cody. Matapos ang napakaraming karanasan sa buhay, sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Anna na maglaro ng selo sa harap ng maraming tao at matupad ang kanyang mga pangarap.